Hello everyone! Nandito na naman si Mommy Onyx upang ibahagi sa inyo ang third episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Daniel. Pero bago ko ibigay sa inyo ang third episode, hayaan niyo po akong magbasa ng iilang mga nagkokomento sa previous episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Daniel. Kaya, umpisahan kong basahin ang komento ni Minavik Dumpit. Ang sabi niya, isang napakalaking responsibilidad ang kayanin ng batang wala pang kakayanan para sa ganung sitwasyon. Relate ako much. Tibay lang ng loob, Daniel. Salamat, host. Hindi ako napaiyak. Siguro, dahilan na rin ng pinagdaanan ko gaya ni Dan. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Marcy Green. Ang sabi niya, ang sabi ni Daniel, kawawa naman ang nanay ngayon. Iba na. Dati masayahin at wala na ang tatay, hinihintay pa rin gabi-gabi. Anak, bahala ka nga magsaing at sabay na sila kumain. Ulam ay sardinas. Salamat sa pag-sharing, Mami Onyx. God bless! Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Lynn Joyce Mahumod. Ang sabi niya, kawawa naman si Daniel. Sa murang edad niya, ganyan yung pinasan na problema. And now, I am going to read the comments of Miss Kayak 7Cs. She said, Miss Onyx, your words comfort me. Your voice is my strength. We all experience sad moments. When time comes, we all rise. I thank you again for your mindful thoughts. Love, Miss Onyx. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Lisa Jane Caballero. Ang sabi niya, kawawa naman si nanay. Sobrang naapektuhan siya sa pagkawala ni tatay. Buti andyan si Daniel. Mabait na bata at di pinabayaan ang nanay. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Kitty G Kitchen. Ang sabi niya, grabe, ang hirap ni Daniel. Kawawa din ang nanay niya. Di talaga kinaya ang pagkawala ng tatay niya. Pray lang, Daniel, na malampasan mo ang lahat ng mga pagsubok na dumarating sa inyo. Pray. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Steve Test Life USA. Ang sabi niya, nakaiyak ako sa awit ng nanay ni Daniel. Sana okay lang siya. Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Myra Lapus. Ang sabi niya, it looks a true-to-life story. Bagay na bagay ang boses mo, host, sa ganitong klase ng content. Keep it up! Ang susunod kong babasahin na komento ay galing kay Zillerain Channel. Ang sabi niya, napakabait na bata ni Daniel. Maalalahanin at maalaga sa nanay niya. This had me in tears. Aga-aga, Mami Onyx. Ayan, maraming salamat po sa inyong mga komento, sa napakagandang mga mensahe. Ako po'y lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat. Naway hindi po kayo magsasawang subaybayan ang liham ng nakaraan ni Daniel. Kaya, hindi ko na patatagalin. Ibigay ko na sa inyo ang third episode sa Ang Liham ng Nakaraan ni Daniel. Eto na!
Mami Onyx, nagtataka ako dahil si Mang Bobby ay pumunta sa eskwelahan ko po, Mami Onyx. Hindi ko po matatawaran ang kabog na nadarama ko sa mga sandaling iyon, Mami Onyx. Sobra akong nangamba at natatakot na baka may nangyari sa aking ina, gaya ng nangyari sa aking ama noon, Mami Onyx. Kaya halos gusto ko nang papaliparin ang pinagdadriban na tricycle ni Mang Bobby po, Mami Onyx. Kaya Mang Bobby, pwede pakibilisan mo po. Sabihin niyo na lang po sa akin kung anong nangyari. At sobra po akong kinabahan. Maaari niyo po bang sabihin sa akin, Mang Bobby? Sige na po. Ano kaya nangyari kay nanay? Hindi po pwedeng sabihin ko sa iyo ngayon. Kasi baka kung ano mangyari din sa iyo. Kaya kailangan din pupuntahan din natin at gusto ko ikaw mismo ang makita ka na ng nanay mo. Kailangan makita ka ng nanay mo, ha? Sige, huwag ka nang magtanong. Huwag ka rin kapahan. Basta pag sigurado ako, pag makita ka ng nanay mo, maging okay rin, maging kalmado din. Parang ang laki na ng pagbabago ng nanay mo. Ano bang nangyari sa nanay mo, ha? Ha? Mang Bobby, si nanay ba yung nasa tindahan? Bakit parang dito na ho? Sige, ipark ko. Ilabas mo asawa ko! Bakit hindi mo siya pinauwi? Naghihintay ako sa kanya, pero hindi siya na umuwi. Ilabas mo! Kundi papatayin ko kayo lahat. Sige, hindi niyo iuwi sa akin yung asawa ko. Papatayin ko kayong lahat. Ito lahat. Papatayin ko kayo. Tama na yan, Nay. Tinago yung asawa ko. Hindi siya umuwi sa akin. Nay! Ha? Wala na dito si tatay, Nay. Tinago nila sa akin yung tatay mo. Wala na dito si tatay. Wala na si tatay, Nay. Kailan mo pa matanggap yun? Wala na si tatay! Nay! Lumabas ka dyan, Simeon. Nahihirapan na ako, Tusan lang Nay. naman kita bumili Hindi ko ng na mantika. kaya. Bakit hindi ka na umuwi? Pilit ko magpakatatag, Nay, para sa'yo. Pero Simeon. maawa ka sa akin, Nay. Tanggapin mo na wala na si tatay. Nay, tama na. Tama na, Nay. Tama na. Tanggapin mo na. Anak, okay lang ba sa'yo? Naitago nila ang tatay mo? Miss na miss ko ng tatay mo. Pero bakit kailangan niyang magtago? Inutusan ko lang naman siya, anak, na bumili ng mantika. Kung ayaw niya, di bumalik siya sa bahay. Di ko naman siya pagkagalitan. Diba, anak? Mahal na mahal ko ang tatay mo. Hindi ko kaya wala siya, anak. Tinago nila ang tatay mo. Nak, kausapin mo siya, nak. Tinago niya. Nasa loob ng tindahan ang tatay mo. Sige na. Oy, Dan, iuwi mo na yung nanay mo. Nagkakalat na siya dito kanina pa yung umaga. Laging pabalik-balik dito sa tindahan. Ay, kinalat na niya yung mga itlog ko. Binabasag na niya. Kaya, hindi na lang kami kumibo dito sa loob. Dahil naintindihan namin ang nanay mo. Kaya sige na, Daniel. Iuwi mo na yung nanay mo. Sige na. Opo. Pasensya na po.
Pasensya na po, Aling Sonia. Tara na, Nay. Uwi na po tayo, Nay. Paano ang tatay mo na? Paano na? Tuluyan na ba niya tayong iiwan? Nay. Tara na po. Mami Onyx, sa mura kong edad na 14 anyos, Mami Onyx, nagtrabaho po ako para matustusan ko ang aming pangangailangan ng aking ina. Dahil ang pangungulila at kalungkutan ng aking ina, Mami Onyx, ay nahulog ito sa depresyon. Hanggang sa nauwi na, Mami Onyx, na kinandado ko na siya sa loob ng kanyang kwarto para hindi siya makalabas at makasira ng gamit ng iba. Dahil nagwawala na po siya sa tindahan ni Aling Sonia, Mami Onyx. At doon din kami sa tindahan ni Aling Sonia, Mami Onyx, kumukuha ng pang-araw-araw na pagkain dahil wala po kaming income na dumarating. Kaya nagpursige po ako magtrabaho, Mami Onyx. Kahit maging kargador, maging labandero, lahat, Mami Onyx, ginawa ko para lang matustusan ko ang aming pangangailangan. Kaya tapos na akong maligo at magbihis ng uniform. Nakahanda na rin ang lamisa para kay nanay. Isabay ko siyang kumain para alam kong kumain talaga siya. Puntahan ko siya sa kanyang kwarto para malaman ko na kakain siya. Nay? Nay? Gising na po ba kayo, Nay? Walang sumagot. Puntahan ko. Papasok ako sa loob. Nay? Nay? Gising na ho kayo, Nay. Ilawan ko. Nay? Huwag mo yang ilawan. Tulog ang tatay mo. Patayin mo yung ilaw. Patayin mo! Bilis! Oo. Nay, tayo ka na dyan, Nay. Kain ho tayo. Nakahanda na po ang lamesa. Naipagluto ko na rin po kayo, Nay. Tara na ho, Nay. Ayoko kumain. Tulog pa tatay mo. Gusto ko kasabay siya kumain. Ayoko lumabas ng kwarto. Baka pagbalik ko wala na tatay mo. Dito lang ako. Dito lang ayoko iwanan ang tatay mo. Oo, sige ho, Nay. Sige, dito tayo kakain sa loob ng kwarto, Nay, ha? Mag-ano ako, Nay? Kukuha ako ng pagkain doon sa kusina, Nay. Tapos kain ka, Nay, ha? Susubuan kita, Nay. Sige, Nay. Labas mo na ako, Nay, ha? Diyan ka lang. Kailangan kong pakainin si nanay. Kasi para pag alis ko, busog na siya. Susubuan ko si nanay sa loob ng kwarto niya. Nay, ito na. Halika na. Iyan na ba ang pagkain, anak? Nay, ito, Nay. Pabalik Kain na ka, lang. Nay.
Nagluto Walang ako ng iba. sardinas, Nay. Kakain ka, Yung Nay. paborito ng Sige na, Nay. tatay mo. Naka, Nay. Ayoko niyan. Ah, Ayokong kumain. Ayokong kumain. Nay, wala po tayong ibang ulam. Hindi pa po ako sumasahod, Nay. Nagkargador po kasi ako doon sa tindahan ni Aling Sonia, Nay, kasi ang laki na ng utang natin doon, Nay. Sabi ni Aling Sonia, mabayaran ko lang daw yung utang natin pag magkargador ako sa kanila o magpautos-utos, Nay. Kaya sige na, Nay, pagtiyagaan na lang natin tong sardinas, Nay. Sige na, Nay. Nay. Ayoko. Ayoko kumain yan. Bahala ka. Ayoko kumain yan. Sige ho, Nay. Iiwan ko lang ho dito sa may lamesa itong pagkain mo, Nay. Kailangan ko nang umalis, Nay. Pag nagutom kayo, kain lang kayo, Nay, ha? Kailangan ko na talagang umalis, Nay, kasi malit na ako sa school. Babalik agad ako pagkatapos ng klase ko, Nay, ha? Sige, Nay. Ingat ho kayo, Nay. Iiwan mo din ako. Tapos, ilak mo din yung pinto ulit. Huwag mong ilak ang pinto, anak. Kasi, hindi ko mabuksan. Tapos, paano kung babalik yung tatay mo? Hindi siya makakapasok. Huwag mong ilak yung pinto. Nalulungkot ako. Iiwan mo ulit ako. Nak? Kailangan po, Nay. Kasi kailangan ko mag-aral. Kailangan ko rin magtrabaho. Hindi ko na alam, Nay, kung anong gagawin ko. Ganun ba, anak? O sige. Sige. Hihintayin kita. Sige, anak. Sige. Hihintayin kita, ha? Balik ka kaagad. Sige, nak. Opo, Nay. Balik agad ako. Sige, Nay. Alis na ho ako. Lord, hindi ko na po alam kung ano ang gagawin ko. Kung totoo po kayo, Lord, tulungan niyo po ako. Hindi ko kayang makita ang nanay ko na ganyan. Nahihirapan na po ako. Lord, please, Lord. Alam ko na kinig ka sa akin. Sabi ng nanay ko noon, totoo po kayo. At kahit anong hiling ko, makikinig po kayo. Wala na ibang nakakaintindi sa akin kundi kayo lang. Tulungan niyo po ako. Tulungan niyo po ako, Lord. Tunghayan natin ang susunod na kabanata sa Ang Liham ng Nakaraan ni Daniel. Maraming salamat po. God bless everyone.
Bye-bye!